Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Kinumpirma ng Philippine Navy na dumami ang bilang ng Chinese vessels na namataan sa West Philippine Sea. Batay sa monitoring ng Philippine Navy, nadaragdagan ang mga sasakyang pandagat ng China sa nakalipas na isang linggo. Mula June 4 hanggang 10, umabot sa 146 ang kanilang namataang sasakyang pangdagat ng China kumpara sa 125 noong nakalipas na isang linggo. Pinakamarami sa pagdami ang PLA Navy vessels na mula sa 11, umabot na sa 22. Ang Chinese Coast Guard vessels naman mula sa Siam, 16 na ito ngayon, at ang Chinese Maritime Militia vessel mula sa 105, naging 108 na. Pinakamarami na monitor na pagdami ng barko sa Baho de Masinloc, Ayungin Shoal at Pag-asa Island. Ngunit mas kapansin-pansin ang pagtaas ng bilang ng mga Chinese warship sa Ayungin Shoal. Ayon naman sa Philippine Navy, walang dapat ikabahala sa nangyayaring pagdami ng mga sasakyang pandagat ng China. The increase is in the number of PLA Navy ships, which could be attributed to the just concluded exercises conducted by the PLA Navy last June 2, 3, and 4 in the vicinity of Sabina Shoal. Their presence by itself is already escalatory. Whatever actions they do in furtherance of their illegal, coercive, aggressive, and deceptive presence will only point out that they have no right to be within our exclusive economic zone. Hataw Balita ngayon. Nagrally ang Atin Ito Coalition sa tanggapan ng Chinese Consular sa Makati City bandang umaga nitong Martes, June 11. Ipinanawagan ng grupo sa Chinese Consulate ang kalayaan mula sa pagsalakay at militarisasyon ng China sa West Philippine Sea, pati na ang epekto ng mga panghaharas ng China sa nasabing karagatan sa kabuhayan ng ating mga Pilipinong mangingisda. Hinundina ng mga relihista ang kamakailang na pang-aagaw ng mga tauhan ng China sa airdrop supply na may pagkain at gamot para sa mga Pilipinong sundalo sa BRP Sierra Madre na nakaistasyon sa Ayungin Shoal. Gayon din ang panghaharang at sadyapang pambabangga ng China Coast Guard sa mga Philippine boat na nagsasagawa ng medical evacuation sa Escoda Shoal. Bahagi ito ng pagbulita bukas ng bansa sa 126 na taon ng kasarinlan ng Pilipinas. Kung nanalo tayo nung nakaraan at nanindigan tayo ng mga sa ating kasaysayan, patuloy rin tayong maninindigan sa mga nananakop sa atin ngayon, lalo na laban sa pananakop ng China sa West Philippine Sea. Hataw Balita ngayon. Hinamon na ng isang kongresista si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magsalita na para labanan ang presensya ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Naghain na kahapon June 11 sa Kamara ng panibagong panukala, partikular ang House Bill Number 10525 o Anti-POGO Act of 2024 ang makabayan black lawmakers upang ipagbawal ang operasyon ng POGO. Layo ng nasabing House Bill number na pawalang bisa ang lisensyang ipinagkaloob sa POGOs sa gitna ng pagkakadawit sa iba't ibang krimen, gayon din sa mga illegal na aktibidad tulad ng money laundering, illegal immigration and employment, kidnapping at iba pang karahasan. Sinabi ko na dapat ay magsalita na rin si President Marcos Jr. kasi siya lang naman yung pwedeng magsabi, no? At kung sasabihin niya na ibaban talaga yung mga POGO, dito ay mainam yun. Pero kung hindi siya nagsasabi, baka ano bang masasabi natin dyan? May pinoprotektahan ba? So yun yung tanong natin. Hataw Balita ngayon. Tinawag ni Davao City Mayor Baste Duterte na isang chismis lamang ang mga kumakalat na balitang sususpindihin ito ng administrasyon.
Sa kanyang Facebook post noong June 6, sinabi ni former presidential spokesperson Attorney Harry Roque na susunod na sususpindihin ng administrasyon ang nakababatang Duterte dahil umano ito sa pambabatikos ni Mayor Baste sa Marcos administration at pagsama sa mga maisog prayer rally. Sususpindihin po nila ang ating Mayor Baste Duterte. Siyempre, dahil rockstar ang Mayor Baste Duterte sa lahat ng maisog rally at siya po talaga ay mainstay ng maisog rallies, Mayor Baste Duterte ang isususpinde. Ayon kay Mayor Baste, hindi umano ito natatakot dahil at sa halip ay nagpapasalamat pa siya sa mga taga Davao sa pagsuporta sa kanyang pamilya. Pero kung ingnon mo nahatlok ako o nahuraw ako niya, los niya. Wala may buwan, wala man ko'y unang-unas tanan, tangtangon ko nila. Wako nang ambiso na rin kung umasa magulon. Nagitungtong ko, umasa ko karon kay Tungod. Gusto ko magpasalamat sa inyo kay inyong himong presidente, tinabangan niyo kong papa. Nakasweldo akong papa, mahimong trabahantes gobyerno, mahimong mayor. Din ako'y bukas, kami kikaon sa mong lamisa. Kamoy nagbuhi sa kuha, nagdako ko ba? Muna niya ako rin karon, gusto ko mabalo sa inyo ang pasalamat. Una nang sinuspindi si Cebu City Mayor Michael Rama at Davao del Norte Governor Edwin Hubahabib. Nakilalang mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte. Hataw Balita ngayon. Binalaan ng Department of Justice si Attorney Ferdinand Topacio na mag-ingat sa kanyang mga sinasabi kaugnay sa pagpapalaya sa kanyang kliyente na si dating Kongresista Arnie Tevez. Tinawag na misleading, irresponsable at insulto ng DOJ ang naging pahayag ni Attorney Topacio matapos nitong sabihin na idineklarang illegal ng Timor-Leste Court ang pagkakakulong sa kanyang kliyente habang naghihintay ng extradition trial. Ayon kay DOJ spokesperson Miko Clabano, bahagi lamang ng proseso ng Pulisya Nasyonal ng Timor-Leste ang pagpapalaya at muling pag-aresto sa puganteng dating mambabatas. Binigyang diin din ito na naisumiti nila ang lahat ng kailangan para sa request for extradition kay Tevez. Sinabi pa ni Asek Labano na bagamat may utang na loob si Topacio sa kanyang kliyente, siya ay nananatiling opisyal ng hukuman at dapat kumilos ng naaayon upang mapanatili ang integridad nito. Tiwala rin ng DOH na magiging matagumpay ang extradition proceedings at maaari pa rin mapadeport si Tevez depende sa direksyon ng pamahalaan ng Timor-Leste sa pakipag-ugnayan sa Pilipinas. Hataw Balita ngayon. Magbubukas naman ng nasa 6,000 mga bakanteng trabaho ang Department of Migrant Workers sa bubuksan nitong job fair kaalinsabay ng komemorasyon ng ika-126 na anibersaryo ng Independence Day ng Pilipinas ngayong Miyerkules, June 12. Inaanyayahan ng kagawaran ng lahat ng mga kababayan natin na naghahanap ng trabaho na makiisa sa naturang aktibidad na lalahukan naman ng nasa 21 recruitment agency. Isasagawa ito sa iba't ibang mga lokasyon na itinakda ng DMW na mag-uumpisa ng alas 9:30 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Bisitahin ang official website at social media accounts ng DMW para naman sa mga iba pang mga detalye tungkol sa job fair. Hataw Balita ngayon.
May magandang balita po para sa mga commuter. Maghahandog po kasi ngayong araw ng Miyerkules, June 12 ng libreng sakay ang LRT Line 1, LRT Line 2 at MRT 3 kasabay ng paggunita ng buong bansa ng 126th anniversary ng Philippine Independence Day. Patay po sa magkakaiwalay na abiso ng MRT, LRMC at LRTA, sisimula ng libreng sakay ng bandang alas 7 hanggang alas 9 ng umaga. Ang huling batch naman ng free ride ay mauulit ng alas 5 ng hapon at magtatagal ito hanggang alas 7 ng gabi. Hataw Balita ngayon. Inwestiyon ni Vice President Sara Duterte ang paggamit ng sobrang puwersa ng mga pulis para hulihin si Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy at 5 kapwa akusado nito. Magsasampa naman ng kasong obstruction of justice ang Police Regional Office 11 sa 6 na miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na umatake umano sa mga pulis. Si Lalaine Moreno humahataw. Hataw Balita ngayon. Suportado ni Vice President Sara Duterte ang mga makataong pagpapatupad ng batas sa bansa sa inilabas na pahayag ng pangalawang Pangulo, kaisa ito sa mga nananawagan ng maayos, katanggap-tanggap at makataong pagpapairal ng hustisya. Kasunod ito sa ginawang pagsilbi ng warrant of arrest ng PNP kay Kingdom of Jesus Christ Group Leader Apollo Kibuloy at 5 pang akusado sa Davao City noong Lunes. Ayon pa kay VP Sara, questionable ang pagpapakita ng PNP ng labis na puwersa sa harapan ng mga sibilyan. Pinapaalalahanan din nito ang mga otoridad na dapat isaalang-alang ang kaligtasan ng lahat, lalo na ang mga kabataan at sibilyan sa pagpapatupad ng batas. Anya, ang paggamit ng dahas ay paglapastangan sa demokrasya. Kailangan din paratilihin ang kapayapaan at kaayusan sa bansa. Nag-aanda naman ang Police Regional Office 11 sa pagsasampa ng kasong obstruction of justice sa 6 na miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Ayon sa PRO 11, imbis na papapasukin, inatake umano ng mga supporters ni Kibuloy ang mga otoridad na magsisilbi sana ng warrant of arrest sa kanilang compound sa Barangay Tamayong, Calinan District, Davao City. Gumamit pa umano sila ng mga bolo at improvised marble gun. Kaya inaresto ng mga pulis ang 8 nanlaban, kabilang na ang 2 minor de edad. During sa pag-serve ng warrant of arrest, they resisted and then inattack nila yung mga police officers na pumasok sa area while using their bladed weapons. Yung mga bolo, itak. Dinala mga ito sa Calinan Police Station at pinakawalan din habang wala pang formal complaint. Nanindigan naman ang Police Regional Office 11 na legal ang kanilang pagpasok sa mga properties ni Kibuloy kahit wala silang dala na search warrant. Wala yung liability in the sense na kasali yun siya sa Criminal Rules of Procedure Section 11 na police officers have the right to break any building or enclosure kung hindi pinapasok after nagpakilala at sinabi kung ano yung purpose. Iginagalang din ito ang karapatan ng KOJC na magsampa ng kaso laban sa mga otoridad. Sa official statement ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC, mag-aayon sila ng reklamo sa mga pulis sa umaresto sa kanilang kasamahan. Lalaine Moreno, humahataw sa Balita Ngayon. Isang hinihinalang miyembro ng New People's Army o NPA ang nasawi, habang iba't ibang kalibre ng baril naman ang na-recover sa nangyaring enkwentro sa pagitan ng rebelding grupo at 2nd Infantry Battalion ng Philippine Army sa bayan ng Pio Corpus, Masbate kahapon. Si Jerry Galicia, humahataw! Hataw Balita ngayon. Tinatayang nasa 12 miyembro ng hinihinalang New People's Army ang nakasagupa ng tropa ng 2nd Infantry Battalion ng Philippine Army bandang alas 5:30 ng umaga nitong Martes, June 11. Tumagal ng halos 20 minuto ang palitan ng putok ng magkabilang panig sa barangay Tubog sa bayan ng Pio V. Corpus, Masbate. Nagsasagawa ng combat operation ang grupo ni 2nd Lieutenant Eliza Agnes Jarina at 1st Lieutenant Aladin Batang na makasagupa ang rebeldeng grupo na pinamumunuan ni Bobby Cañete alias Denden o Bugas ng PN1 KLG South SRC4. Nasawi sa engkwentro ang sa miyembro ng armadong grupo.
Nasamsam naman ang iba't ibang patataas na kalibre ng baril, partikular na ang isang M14 rifle, isang M16 rifle at isang M653 rifle. Tumakas naman sa kanlurang bahagi ng rebeldeng grupo matapos ang enkwentro. Agad naman nakipag-ugnayan ang puwersa ng gobyerno sa mga miyembro ng Masbate PPO at PUP Corpus MPS para magsagawa ng checkpoint at sa proper disposisyon ng napatay na miyembro ng NPA. Nagsagawa naman ng pagtugis at blocking operations ang tropa ng Philippine Army sa mga tumakas na armadong grupo. Dinala naman sa malapit na ospital si Private First Class Angelito Tabanaw ng Philippine Army upang malapatan ng lunas ang tinamong sugat sa enkwentro. Jerry Galicia, humahataw sa Balita Ngayon. Nahihirapan ng mga ospital sa Gaza na gamutin ang sugatang Palestinians na dinadala sa kanilang pasilidad. Karamihan sa mga ito ay nasugatan sa mga airstrike na ginawa ng Israel sa lugar. Ito ang humahataw na balita ni Charles Corpus. Hataw Balita Ngayon. Kalunos-lunos ang inabot na ilang mga batang inabot na airstrike na Israel sa mga paaralan ng United Nations na ginamit ng kanlungan ng Palestinians sa Gaza. Isa si Hazem Farhala, 10 taong gulang na dinala sa ospital ng Gaza ang nagtiis humiga sa sahig na ospital dahil sa dami ng bilang ng mga sugatan na nasa pasilidad. Bukod dito, kulang na rin ng mga medical equipment katulad ng hawakan ng IV drip, kaya kinakailangan ng hawakan ito ng mga kaanak ng mga pasyente upang gumana ito. Sa kabila ng mga kakulangan sa medical supplies at personnel ay patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga sugatan sa mga ospital. Sa kasalukuyan, 5 beses na mas marami ang mga sugatang pasyente sa mga ospital sa Gaza kaysa sa higaan na mayroon sa kanilang mga pasilidad. Charles Corpus, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Suportado ng United Nations Security Council ang proposal ni United States President Joe Biden na tigil putukan sa pagitan ng Israel at Hamas. Hinimok ng UN na tanggapin na ng Palestine ang deal para wakasan na ang 8 buwang giyera. Ito ang humahataw na balita ni Jazz Masakayan. Hataw Balita Ngayon. Sang-ayon ang 14 na Security Council members sa resolusyon ukol sa 3-phase ceasefire plan na inilatag ni United States President Joe Biden. Hindi naman sumali ang Russia sa botohan sa US initiative. Tinanggap na rin ng Israel ang proposal at handa nang ipatupad ito ng walang delay o kondisyon. Sinabi ng Hamas na handa na itong makipagtulungan sa mga tagapamagitan para maipatupad ang resolusyong bigay ng US. Anila, akma umano ang plano sa mga nais nila. Idinetalye ng resolusyon na kung matatagalan ang negosasyon ng mahigit 6 na linggo para sa ceasefire, magpapatuloy pa din ito hanggang matapos ang negosasyon. Hindi naman na idetalye kung ano ang sinang-ayunan ng Israel nang tanungin ni Russian UN Ambassador Vasily Nebenzia. Hindi rin sumagot si Israel UN Ambassador Gilad Erdan sa Council bagaman bumoto ito. Sinabi naman ni senior Israeli UN diplomat Ruth Safir Ben Naftali na handa ang Israel na pawalan ang mga hostage, sirain ang militar at gobyerno ng Hamas at siguraduhin hindi na ito banta sa Israel sa hinaharap. Hamas lang umano ang hadlang sa pagtatapos ng giyera. Jazz Masakayan, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Nagpatawag ng malawakang testing ng drinking water sa Australia matapos i-anunsyo ng United States Environmental Protection Agency o EPA noong Abril na walang ligtas na level ng tinaguriang forever chemicals sa drinking water. Ang perfluorooctane sulfonate o PFOS at perflutan o perfluoroanic acid o PFOA ay nakapagdudulot anya ng kanser at iba pang mga sakit. Ito ang humahataw na balita ni Danny Delieva. Hataw Balita Ngayon. Lumabas ang pinakabagong pag-aaral na mayroong perfluorooctane sulfonate o PFOS at perfluorooctanoic acid o PFOA sa drinking water sa Australia. Dahil dito, pinapayuhan ng mga eksperto ang Australians na gumamit ng water filters.
Ang tinatawag na forever chemicals ay nakapagdudulot ng kidney at liver disease, thyroid dysregulation, problema sa reproductive system, development at cancer. Ayon kay Dr. Marian Lloyd-Smith, United Nations Chemicals Expert at National Toxics Network Senior Advisor, ang chemicals ay bioaccumulative o naiipon sa katawan ng tao sa bawat exposure dito. Ikinababahala ni Dr. Lloyd-Smith na baliwala sa Australian regulatory agencies ang epekto ng PFOS at PFOA sa kalusugan. Sa halip, hanggat maaari, dapat umanong pilitin ng pamahalaan na mawala ang exposure ng publiko sa chemicals. Noong 2023, idineklarang Category 1 human carcinogen ng World Health Organization o WHO ang PFOA na isang uri ng per- and polyfluoroalkyl substances o PFAS. Ang PFAS ay man-made chemicals na popular dahil sa resistance at init, tubig, grasa at mga mancha. Ang nasabing substances na gamit ng non-stick pans, damit, insecticides, food packaging at firefighting foam ay tinaguriang forever chemicals dahil hindi biodegradable ang mga ito. Danny De Lieva, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Mga hurado sa kaso ni Hunter Biden nagsimula ng magsagawa ng deliberasyon upang mapagpasyahan na ang kapalaran ng anak ni United States President Joe Biden. Ito ang humahataw na balita ni Early Briones. Hataw Balita ngayon. Nagsimula na ang deliberasyon ng mga hurado sa kaso ni Hunter Biden, ang anak ng Pangulo ng Estados Unidos na inakusahan ng pagsisinungaling tungkol sa paggamit ng illegal na droga habang bumibili siya ng baril noong 2018. Sa loob ng ilang araw ay nagpresenta ng mga katibayan ng prosecutors upang ipahiwatig na ang nakababatang Biden ay nasa ilalim ng impluwensya ng droga nang bilhin niya ang isang baril sa Delaware, USA. Sa isang pangwakas na argumento, sinabi ni Prosecutor Leo Wise na hindi mahalaga kung ang mga kilalang tao ay lumitaw sa korte, na posibleng tinutukoy nito ay ang pagdalo ng First Lady na si Jill Biden at iba pang mga kapamilya ng Pangulo ng Estados Unidos sa korte, kundi ang isyu sa kasong ito ay ang pagiging isang adik ni Biden. Ipinagtanggol naman si Biden ng kanyang defense team at sinabing ito ay nasa recovery sa panahong siya ay bumili ng baril, kaya't hindi masasabing siya ay gumagamit ng droga noon. At hindi nagsinungaling ang isinagot niya sa isang dokumento na nagsasabing siya ay hindi drug user. Ayon sa abogado ni Biden na si Abby Lowell, puro hinala at haka-haka lamang ng prosecutors ang mga ipinakitang ebidensya, tulad ng text messages at testimonya mula sa mga testigo. Kung makakatulan si Hunter Biden, maaari siyang maharap sa 25 taong pagkakakulong. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Ang Canada Border Services Agency Union ay nagtakda ng isang bagong deadline ng kanilang isasagawang protesta. Nagpapahayag ito ng pag-asa na maiwasan ng isang welga at mga potensyal na pagkagambala sa border kung magpapatuloy ang negosasyon sa linggong ito. Itong humahataw na balita ni Axis Salem. Hataw Balita ngayon. Inanunsyo ng Canadian Border Union Agent ang isang panibagong deadline ng welga na nagsasaad na kung ang bagong deal ay hindi maipatupad bago mag-Huwebes ng hating gabi, ang mga miyembro ay magsisimula ng work-to-rule action. Maaaring potensyal na makagambala ang work-to-rule job action sa bilyon-bilyong dolyan na halaga ng pang-araw-araw na kalakalan sa US-Canada border. Ipinagpaliban ng Public Service Alliance ng Canada ang isang nakaplanong kilos protesta, nagpapahintulot sa mga negosasyon na magpatuloy sa tulong ng isang tagapamagitan. Tikom naman ng bibig ng Canadian Treasury Board na responsable para sa mga talakayan sa collective bargaining sa mga unyon ng pampublikong sektor. Ang mga otoridad ng Canada at ang unyon ay nakikipaglaban upang maitaas ang sahod ayon sa itinakdang batas sa bansa. Ngunit ang mga Canadian businessmen ay iginiit na unstable anya ito. Samantala, ay sa ulat ng Statistics Canada, mayroong 26 na milyong sasakyan na pumasok sa Canada noong 2023 na nasa 70,000 sasakyan araw-araw. Ang mga pagkagambala sa supply chain ay maaaring makaapekto sa tinatayang 2.6 bilyon na kita sa komersyo ng US at Canada. Axis Salem, humahataw sa balita ngayon!
Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Miyerkules. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. At sa ating latest satellite images, makikita natin na easterlies o yung hangin nagmumula dito sa karagatang Pasipiko ang nakakaapekto sa ating bansa. Kaya naman inaasahan natin ang mga pag-ulan sa hapon hanggang sa gabi. Mostly, mga isolated rain showers and thunderstorms ang mararanasan natin. Sa mga iba't ibang gawain ngayong araw, inaasahan natin sa umaga, medyo mainit na panahon pa rin yung mararanasan. Habang sa hapon hanggang sa gabi ay magkakaroon tayo ng mga isolated rain showers and thunderstorms. Sa mga susunod na araw nga, hindi pa rin natin inaasahan na lalakas yung hanging habagat. Kaya patuloy ng mga isolated rain showers and thunderstorms ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating kapuluan. At hindi pa rin natin inaasahan yung mga sustain o tuloy-tuloy na mga pag-ulan at malawakan o widespread ng mga pag-ulan dahil nga wala pa tayong bagyong binabantayan at wala pa rin tayong malakas na habagat. Sa ngayon nga, base sa ating pinakahuling datos, wala pa tayong minomonitor na anumang low pressure area o bagyo na maaaring mabuo o papasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Kahapon, nalusaw na yung low pressure area na ating minonitor. At sa kasalukuyan nga, wala pa rin tayong nakataas na gale warning kaya sa mga kababayan natin na maglalakbay sa ating mga karagatan, even yung mga malitas sakyang pandagat ay ligtas naman pumalaot dahil wala naman tayong nakataas sa babala para sa mga malalakas sa pag-alon ng karagatan. Pero iba yung pag-iingat pa rin kapag may mga thunderstorms na maaaring biglang magpalakas ng alon ng ating dito malapit sa mga baybayin ng ating bansa. Samantala, ang araw natin ay sisikat ganap na 5:27 na umaga at lulubog ganap na 6:25 ng gabi. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Obet Badrina. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo'y magpasalamat sa Diyos na may lalang. Kapag sisimula ng tag-ulan, lalo pang tumaas ang kaso ng dengue sa Baguio City. Bunsod nito, pinaigting naman ang cleanup drive sa lungsod. Si Kabsat Grace Tolero, humahataw! Hataw Balita ngayon! Inirekomenda ni Acting City Health Officer Dr. Celia Flor Brillantes ang pagkakaroon ng clean-up drive kada 3 araw na interval ng paglilinis sa mga lugar na posibleng pinangingitlugan ng mga lamok dahil sa pagdami ng kaso ng dengue sa lungsod kada 3 linggo. Kabilang ang mga drum ng tubig at mga gulong na hindi na ginagamit na napupuno ng tubig ngayong panahon ng tag-ulan. Importante na hindi lang once a week, kundi kung pwedeng every 3 days po ng tubig outside. Sa loob lamang ng 3 linggo, tumaas ng 32% ang kaso ng dengue sa City of Pines. Mula Enero, 511 ang kaso ng dengue sa buong syudad ng Baguio City. May naitala ng 1 kaso ng nasawi dahil sa sakit na dengue. Pinakamataas sa listahan ng densely populated ang Bakaking Central na may 23 cases. Sinundan ito ng Irisa na may 21 na cases. Asin Road na may 14 cases. Ang Pakdal at Santo Tomas proper na parehong may 12 cases. We are experiencing a 32% increase of dengue cases for the past 3 weeks. Okay, and all the barangays are on alert on their denguera activities that starts on a Thursday. Sa ngayon, kada Huwebes isinasagawa sa Baguio City ang Uplan Taob na parte ng denguera o gyera kontra dengue ng lungsod. Patuloy din ang kampanya na 5S kontra dengue. Ito ay ang search and destroy sa mga pinamumugaran ng lamok. Self-protection laban sa mga kagat ng lamok. Seek early medical consultation kapag nakaranas ng sintomas. Support fogging sa mga lugar na may clustering ng kaso. At paghuli, sustain hydration. Nag-shake ng mga fortune plants, nagtataob lahat ng mga containers na natural or artificial na nandyan sa around the bakuran, dapat maitapon at maalis. Even inside the homes, we experienced before an outbreak of dengue because of the flower vases. Naglilibot ang barangay officials sa kanilang mga nasasakupan para magsagawa ng information education campaigns laban sa dengue. Grace Tolero, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon.
Matapos ang mahigit isang dekadang paghihintay, natanggap na ng 166 na Agrarian Reform Beneficiaries o ARBs sa Nueva Ecija ang inaasam na titulo ng lupa mula sa Department of Agrarian Reform o DARA. Layunin ng ahensya na mabigyang karapatan ng mga magsasaka sa mga lupaing matagal na nilang sinasaka o inuupahan sa pamamagitan ng pagbibigay ng titulo ng lupa. Si Danny Munar, humahataw. Hataw Balita ngayon. 166 na Agrarian Reform Beneficiaries o ARB sa iba't ibang bayan sa Nueva Ecija ang nakatanggap ng titulo ng lupa mula sa Department of Agrarian Reform o DAR nitong Martes, June 11. Ayon sa DAR, higit 273 hektaryan lupa ang kabuang na ipamahagi. Alam naman po natin, matagal na pong hinihintay ng ating mga magsasaka, kanilang mga CLOAS. Kaya ngayon, nagkaroon po tayo ng direktiba galing kay Presidente at Secretary Conrado Estrella na paspasan ang pamimigay ng ating mga so sa ngayon, ang target po natin for this year lamang ay sana makapag-distribute tayo umigit po lang 200,000. At hanggang sa matapos ang Administrasyong Marcos, sana ma-distribute na natin lahat. Nagpapasalamat po kami ng marami, lalo na po sa ating Presidente, Bongbong Marcos, at sa pamunuan po ng DAR. At kung hindi po sila na nagayos dito po sa titulo na to, hindi po pa mapasamin po. 14 din na kooperatiba ang nakatanggap na mga tseke na nagkakahalaga ng kabuang 56,832,480 pesos at iba't ibang uri ng farm machinery and equipment. Higpit na pakiusap ng DAR sa mga nakatanggap ng titulo at agricultural equipment na huwag itong isasanla o ibebenta pagkus ito ay pagyamanin at pangalagaan para sa mapakinabangan ng mga susunod pang henerasyon. Danny Munar, humahataw sa balita ngayon. Nagbabanta na ang iba't ibang anyo ng severe weather sa malaking bahagi ng United States ngayong linggo. Ito ang humahataw na balita ni Abby Valdez. Hataw Balita ngayon. Inaasahan ng severe weather sa buong Estados Unidos ngayong linggo, dulot ng matinding init sa Southwest. Malalakas sa bagyo sa rehiyon ng Plains at mayroon ding mga araw na may malalakas sa buhos ng ulan sa Southern at Central Florida. Ang heat wave na nagdulot ng record-setting na temperatura sa Southwest noong nakarang linggo ay dumating sa Central US samantalang inactivate na ang excessive heat warnings sa buong Arizona at Central Valley ng California. Pagdating ng Huwebes, June 13, ay makararanas ang mula east ng Kansas at Colorado ng triple-digit temperatures habang ang East Coast ay makakakita ng consistent na 90-degree temperature. Dumating naman ang low-moving storm sa Florida, lalo na sa South Florida, subalit maaari din na ang Central Florida, kabilang ang Orlando at Tampa Bay, na mabagsakan ng 4 hanggang 6 na pulgada ng buhos ng ulan sa mga susunod na 5 araw. Mapapagaan umano ng mga paparating na bagyong magbabagsak ng halos 7 hanggang 10 pulgadang pag-ulan sa buong Southern at Central Florida ang tagtuyot, kung saan ang ilang mga lugar ay nakatatanggap lamang ng 50 to 70% ng karaniwang ulan sa panahong ito. Abby Valdez, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Alamin ang mga balita sa paggamit ng Apple at Meta sa artificial intelligence. Samantala, misconduct ng Toyota sinisisi ng Japan Ministry at maaaring lumabag sa United Nations standards. Gumagamit naman ang scammers ng peking X accounts para magpanggap bilang mga airlines. Sa ibang mga balita, papayagan ng Vietnam ang mga kumpanya na mag-angkat ng ginto patapos ang maraming taon na. Itong humahataw na balita ni Noni Ramos. Hataw Balita Ngayon. Gumagawa ang Apple ng malaking hakbang sa artificial intelligence. Inanunsyo ng kumpanya ang isang hanay ng AI features para sa mga paparating na modelo ng iPhone. Kasama rito ang pakikipag-partner sa ChatGPT upang pahusayin ang katalinuhan ng mga aparato nito. Naniniwala ang mga eksperto na layunin ng Apple na makahabol sa mga naunang leader sa AI tulad ng Google at Microsoft. Inaabangan na ang mga bagong features na ito upang itakda sa bagong pamantayan para sa AI sa smartphones. Samantala,
Plano ng Meta na i-train ang mga AI models nito gamit ang data mula sa Europa. Ngunit nagdala ng malaking alalahanin sa privacy sa mga regulations. Tinitiyak ng Meta na susunod ito sa lahat ng batas tungkol sa proteksyon ng data. Layunin ng kumpanya na pahusayin ang kanilang capabilities at personalization features. Sa kabila ng mga pangako, nananatiling nag-aalinlangan ng mga privacy advocates tungkol sa mga implikasyon nito sa seguridad ng user data. Pinaghihinalaan ng Ministry of Transportation ng Japan na ang misconduct ng Toyota ay maaaring lumabag sa mga pamantayan ng UN. Ito ay kasunod ng isang investigasyon sa mga safety testing practices ng kumpanya. Natuklasan ng otoridad ang maraming discrepancies sa safety reports ng Toyota. Ang mga natuklasang ito ay maaaring makasama sa reputasyon ng Toyota sa buong mundo at tiwala ng mga customer. Patuloy pa ang investigasyon at maaaring may lalabas pang mga balita. Sa ibang mga balita naman, gumagawa ang mga scammer ng mga peking X accounts upang magpanggap bilang mga airline. Ito ay nagdulot ng alarma sa mga customer na gumagamit ng iba't ibang airlines. Ginagamit ang mga peking accounts upang linlangin ang mga pasahero at nakawin ang kanilang mga impormasyon. Pinapayuhan ng mga otoridad ang mga gumagamit na suriin muna ang pagiging totoo ng accounts bago makipag-ugnayan. Pinapakita ng isyong ito ang patuloy na hamon sa pagpapanatili ng cybersecurity sa mga social media platforms. Papayagan naman ng Vietnam ang mga kumpanya na mag-import ng ginto sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Inaasahang may malaking epekto ito sa merkado ng ginto. Layunin ng pagbabagong ito na patatagin ng lokal ng presyo ng ginto at pasiglahin ang ekonomiya. Tinitingnan ng mga eksperto ng industriya ito bilang isang positibong hakbang para sa pamilihan ng Vietnamese. Ang pagbabago sa polisiya ay nagmamarka ng bagong yugto para sa kalakalan ng ginto sa rehiyon. Noni Ramos, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Kapangunguna ng Filipino community leaders kasama ang suporta ng Philippine Consulate Offices ng Queensland at New South Wales, Australia. Ginunita ng mga Pinoy sa bansa ang Araw ng Kalayaan sa pamamagitan ng iba't ibang paraan ng pagdiriwang na talaga namang tatak Pinoy. Ito ang humahataw na balita ni Azel Kaisip. Hataw Balita ngayon. Masaya at makulay na ginunita ng ating mga kababayang Pinoy sa Queensland at New South Wales, Australia ang pagsapit ng 126th Philippine Independence Day. Sa Queensland, ginanap ang Bayanihan Festival o Queensland's biggest Filipino festival noong June 1 na inihanda ng Filipino-Australian Brisbane Society o FABS at sa suporta ng Filipino business owners maging ng Queensland Government at Logan City Council. Dinayo ng nasa 10,000 na manonood ang festival kung saan ipinakita ang diwa ng bayanihan sa pamamagitan ng pagbuhat ng authentic na bahay kubo. Tampok din ang 55 foods and other services stalls, tinikling and cultural dance presentations at OPM music. Ayon kay FABS President Dixie Morante, pinili nila ang tema na kinabukasan para sa festival ngayong taon. So this year, nag-focus kami sa kinabukasan kasi importante na ang mga kabataan natin, which is our future, ang kinabukasan, ay mamulat sa ganitong klaseng kultura at pagsa-celebrate ng sweet freedom natin na nakamtan from our ancestors or our forefathers who fought valiantly for our freedom. Sa New South Wales naman, ang Rhythm of the Philippine event noong June 8 ay binuksan sa pamamagitan ng flag raising ceremony at pag-awit ng lupang hinirang. Tampok din sa selebrasyon ang cultural presentations ng Senior Citizens Choir, ang Baybayin Bilinguistic Student Mark Ong at mga tinikling at ethnic dances. Binuksan din ang Philippine Cultural Exhibition sa Max Weber Library kung saan nakadisplay ang mga libro by Filipino authors, Philippine flags, at mga ethnic at national clothings, handog ng Filipino community at sa suporta ng Blacktown City Council Sister Cities Committee. Para naman sa ating mga kababayan, hindi sila pahuhuli sa paggunita sa Philippine Independence Day celebration kahit sila ay nasa Australia na.
Sa akin po kasi, being Filipino, kahit na nakarating man ako sa Australia o kahit sa ibang bansa, so nasa puso ko pa rin yung pagiging Pilipino. So hindi ko makakalimutan yung mga ganitong klaseng event. Masarap pang maki-attend sa ganitong occasion kasi it's the only opportunity we get together as to enjoy our culture as Filipinos and to meet everybody. At masaya na makahalubilo ang mga kapwa nating Pilipino na nakikisaya din sa programa na ganito. Yung food, kasi we also miss the Filipino food. So it's our time to just taste everything. I think also for the younger generation, this will help you remember it and also embrace it as much as you can because you don't want it to, go away and slowly forget about it. Binigyang diin naman nila Honorary Consul Attorney Cheryl Gabutero mula sa Queensland at Consul Sheila Meritario sa New South Wales ang dapat gawin ng ating mga kababayan upang mapangalagaan ang kalayaang tinatamasa natin. First and foremost, I think education and always being aware of our cultural roots and our history. So of course we have second generation, third generation Filipinos here, and it's really upon the older generation to educate the younger generation. I think it's just the simple keeping alive of our traditions, to preserving our heritage, preserving our culture, wearing our traditional clothes, singing our Filipino music is already enough to preserve our culture. Nakiisa rin ang ilang government official mula sa Queensland at New South Wales sa Philippine Independence Day celebration at binigyang papuri ang ating mga kababayan. But what we feel is that they bring a lot of economic prosperity to our state, of course a lot of social benefit as well, but they're also very giving people. Filipino community is the friendliest community we have in Logan. They are amazing. They're always big smiles, lots of energy, and I know how much they love a pageant. I want to wish everybody in the Filipino community happy Independence Day. I hope you enjoy this weekend and also the day itself with family and friends, and obviously that you keep giving to society as you always do. Sa pagkakaisa ng mga Filipino community and organization leaders dito sa Queensland at New South Wales, kasama ng consulate offices na ipagdiriwang ng ating mga kababayan ang 126 Philippine Independence sa pamamagitan ng makukulay na celebratory events. Malinaw na patunay rin ng matibay na Philippine-Australia relations ang pakikiisa ng mga government official at ang patuloy na pagkilala nila sa kontribusyon ng mga Pilipino sa bansa. Hazel Kaisip, UNTV News and Rescue, humahataw sa balita ngayon. Ito na ang hindi natin makalilimutan ang pinakaabangan nating lahat. Marie, pwede bang bumate? Of course, amigo. Pwedeng-pwede. Ayan, narito ang pagbati ng ating kababayan. Hello sa mama ko sa Buting Pasig, sa kapatid ko si RJ at si Frances, at sa tunay kang taga-Buting sa Buting Pasig, Philippines. Hello sa inyong lahat. Thank you. Ayan, at sa atin namang shout out na super bilis. Marie, mauna ka na. Sige, binabati natin syempre ang ating mga kababayan dito sa Texas, USA, partikular na sa Austin, Killeen, San Antonio, gayon din ang ating mga seniors yan sa East Coast naman ng US, at ang aking mi amor na nandito lang nakaantabay para naman sa aming dinner at muling pagluluto ng salabat. Go ahead, amigo. Ayan, at happy Sabbath anniversary kay Tristan Fulion, Ronilo Mozares, Lopri Javier, at Ronnie Chong. Ayan, makasama natin dito sa Laguna West. At syempre kay Louie Lipanya ng Nagkardan Laguna, sina Emma Chikuhara at Elena Yang ng Sinpung, Taiwan. At shoutout din sa ating mga taga-subaybay sa iba't ibang panig ng mundo, ganun din sa mga tagapakinig ng Hataw Balita ngayon sa Radyo La Verdad 1350. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan,
mula sa Kawikaan, Kapitulo 11, talatang 23. Ang nasa ng matuwid ay buti lamang, ngunit ang hintay ng masama ay poot. At yan po mga humahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules, ika-12 sa buwan ng Hunyo 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350 at ang ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako po ang inyong amigo Sherwin Ulubong. At yan po ang mga humahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Wednesday morning, June 12 na po, 2024. Mula rito sa Round Rock, Texas, USA, ako, si Marie Peñaranda. At dito sa UNTV at sa UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya! Salamat po sa Diyos at magandang umaga.